Baga, magpi-15 years na po tayo nagde-dental mission. Siguro yung iba sa inyo nakikita naman ako sa dental o kaya sa Facebook. 15 years na tayo nagbibigay ng libreng bunot ng ngipin. Pero nais natin ikwento na sa loob ng 14 years, tayo po nagbibigay ng dental mission para sa sarili kong kapakanan. Ika ko noon, para pag kumandidato ako, sure win. Kasi, syempre nakikita ninyo ako, tapos nakakatulong ako sa inyo. Malamang, tatangkilikin ninyo ako pag hiningi ko yung boto ninyo. Pero ngayon, itong mga ika-15th year ko, mga hindi pa nagtatagal, baka wala pang 1 year ago, naisip ko na hindi na ako yung, kumbaga, maitaas. Tuwing magde-dental mission ako. Kundi ang Panginoong Jesus ang maitaas. Sapagkat bago ako mag-dental mission, sasamantalahin ko yung pagkakataon na i-share yung salita ng Panginoong Jesus. Yung, kumbaga, katuruan ng Panginoong Jesus. At ayon sa Bible. Okay lang ba tayo doon? Sige yan, very good. Ngayon, ako ay magtatanong, sa inyong palagay ba, kung hindi nyo pa alam or kung hindi nyo pa napapanood yung mga dati kong videos, ang tanong ko sa inyo, ano po ba yung pangalawang pinakamahalagang utos sa Bible? Kumbaga ayon sa Panginoong Jesus. Sa totoo, yung first and second greatest commandment. Yun munang pangalawa. Ano yung pangalawa? O sige, ano yung una? Ano yung greatest commandment according sa Panginoong Jesus? Baka alam nyo, baka nahiya lang kayo. Ako na isasagot. Ang greatest commandment, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ano yung second? Pangalawang pinakamahalaga. Mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi, may karugtong pa yon. Bukod pa doon sa sinasabi mo. Mahalin mo ang iyong kapwa, may karugtong pa yon. Ano? Mahalaga yon. Gaya ng sa sarili. Mahalaga yon. Kumbaga, kung paano mo iniibig ang iyong sarili, ganun din ang gawin mong pag-ibig sa kapwa. And then, dinagdag pa, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaaway. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo pati yung kaliwang pisngi mo. Pasampal mo. Kapag ka kinuha ang iyong balabal, pati ang kumot mo, ibigay mo. Ang OA, no? Tama? Ang OA, kumbaga. Pero ayun yung dapat gawin. Alam niyo kung bakit? Sa tingin niyo, bakit pinapautos sa atin? Excuse ha, madami akong tanong eh. Pasensya na, huwag kayo ma-stress sa tanong ko ha. Baka kasi sa pamamagitan ng pagtanong at hindi nyo alam yung sagot, kapag sinabi ko yung sagot, baka sa English ma-retain sa inyong isipan. Bakit sa palagay nyo sinasabi ng Panginoong Jesus o kaya inuutos sa atin, ibigin niyo yung kapwa gaya na sa sarili? Parang imposibleng mahalin mo ang iyong Diyos na hindi mo nakikita. Kung yung kapwa mo nakikita mo, hindi mo maibig. Paano mo iibigin ang Diyos mo na hindi mo nakikita, samantalang yung kapwa mong nakikita mo nangangailangan ng tulong? Gutom na, hindi mo man lang mabigyan ng kahit tinapay at inumin. Kaya ang sabi pa nga sa Bible, yung pangalawang pinakamahalagang utos, kasing halaga nung una. Hindi yung number 1 pinakamahalaga, tapos second lang yung second. Sabi sa Bible, yung second kasing halaga din nung first. Dahil nga, kung ang Diyos mo na, sabi mo, iniibig mo yung Diyos mo, hindi mo nakikita. Hindi mo siya nakikita, pero iniibig mo pa rin. Tapos yung kapwa mong nakikita mo, wala kang pakialam. Yung kapwa mo, nakakasalubong mo dyan sa daan, hindi mo man lang matignan, hindi mo man lang mangitian. Paano mo masasabing iniibig mo siya? Balik ako sa tanong ko, sa tingin nyo, bakit inuutos? Na ibigin natin ang ating kapwa gaya na sa sarili. Sa tingin nyo, bakit? Ano yon? Trip lang ni Jesus? Trip niya lang yon?
At pag ginawa mong umibig sa kapwa, mapapasaya mo si Jesus? Ganun ba ang lakadan ngayon? Kumbaga, ang patakaran? Sa tingin nyo, bakit inuutos? Commandment kasi yun eh. Kumbaga, inuutos yun, inuobliga tayo. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng sa sarili. Bakit, brother? Bakit pinag-uutos sa'yo, ibigin mo yung kapwa gaya ng sa sarili? Ano? Walang away. Okay. Okay din yun, kumbaga. Walang away. Ano ngayon kung may away? Pangit. Kasi minsan kung nakikipag-away ka, gumagana isip mo. Tumatalas pa yung isip mo. Hindi naman away na suntukan. Kunyari, nagpapaliwanagan kayo, nagtatalo kayo, nahahasa pa yung isip mo. Meron pang mas tamang sagot. Bakit pinapaibig sa atin, ang ating kapwa? Sa tingin nyo? Trip niya lang? Trip niya lang yan? Pinagtitripan tayo? Pagka hindi ka sumunod, parurusahan ka? Ganun ba? Pagka hindi ka sumunod na ibigin ng iyong kapwa, magkakasakit ka? Ganito po yon. Pag hindi tayo umibig sa ating kapwa, hindi tayo makakalipat sa kabilang dimension. Pag namatay na tayo. Sabi nga sa Bible, makitid ang daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. At malapad ang daan sa kapahamakan. Makitid ang daan, ibig sabihin, makipot, mahirap, pumasok. Kasama na doon ang ibigin ng ating kapwa gaya ng sa sarili. Ang hirap, isipin nyo, ang hirap ibigin ng kapwa. Lalong-lalo na yung kaaway. Kasi sabi sa Bible, kahit ang magnanakaw, umiibig din. Kahit ang kriminal, iniibig niya yung kamag-anak niya. Ano yun? Kung ang iibigin mo lang, yung nagmamahal sa'yo. Kaya nga sabi, ibigin mo pati yung kaaway. Kasi mahirap siyang gawin. Mahirap ipamuhay. Ibigin ng kaaway o ibigin ng kapwa. Ano mahirap gawin? Yung alin? Kaaway, mahirap gawin. Mahirap ipamuhay, di ba? Pero ang tanong, ilan ang kaaway mo? Konti lang kaaway mo. Pero ang kapwa mo, ang dami. Pinapaibig sa atin yon, yung kapwa natin. Kaya parang ang hirap gawin nung ibigin ng ating kapwa. Kasi halos, kumbaga lahat yan. Kung sino yung kasalubong mo, kapwa mo yun. Kailangan mo ibigin yun. Mahirap gawin yun. O sige, kayo ba naniniwala mahirap gawing umibig sa kapwa? Yung hindi mo ka mag-anak ha? Mahirap ba siyang gawin? Hindi. Sa totoo ako, aminado ako, ang hirap gawin. Kasi makakita ka lang ng yung kapwa mo, makita mo lang, kunyari, ganyan, nakasimangon. Kung hindi mo siya iniibig, malamang pati ikaw mainis ka. O kaya ikaw yung tipo ng, kunyari ako, ayoko ng babaeng ang kilay, kakapal-kapal na ganyan. Kung hindi ako umiibig sa kapwa ko, malamang mabwisit ako. Ano ba namang babae ito? Ginagaya yung lalaki. O kaya, kung hindi mo iniibig yung iyong kapwa, makakita ka lang mapormang lalaki, malamang mabwisit ka tulad ko, ang porma ko. Baka mainis ka sa akin kung hindi mo ako iniibig. Kaya nga, bakit pinapaibig ng Panginoon? Yung pupuntahan natin, kung tawagin natin heaven, okay? Ang definition ng heaven, isa siyang kalagayan na mayroong pinakamataas na level ng pag-ibig. Yung heaven, handoon yung pinakamataas na level ng pag-ibig. Kapag yung pag-ibig hindi mo pinractice dito, at napunta ka doon sa heaven, malamang sabihin mo, hindi ako dapat dito. Kunyari, hindi ka manginginom, Brad. Kunyari, hindi ka manginginom. Pumunta ka sa inuman. Hindi ko gusto to. Alis ka doon. Kaya nga pinapapractice, kumbaga, sabi ng Panginoon, kumbaga, ipinapamuhay. Dapat ipamuhay natin yung pag-ibig sa kapwa. Kasi yung pupuntahan natin, heaven, tawagin nating langit, ang definition niya, pinakamataas na level ng pag-ibig.
kung hindi mo alam, kung hindi mo kaya, o kaya hindi mo pinapamuhay dito pa lang, yung pag-ibig sa puso mo o sa kapwa. Pag napunta ka doon, sasabihin mo, hindi ako dapat dyan. Aalis ka doon. O saan ka pupunta ngayon? Pag umalis ka sa heaven, ano ba kabaliktaran ng heaven? Baka mamaya impyerno yun. Na wala ng alisan pag napunta ka doon. Kasi baka mamaya ang impyerno sa umpisa, ang saya ng dating. Tapos pumasok ka. Baka mamaya may mga nagdidiskuhan doon. Sa pintuan ng ano pala, ng impyerno. Sa pintuan ng impyerno, mukhang sa inuman. Pag pumasok ka, apoy. Baka mamaya ganun kaparusahan. Okay. Kayo ba? Sang-ayon, mahirap ipamuhay yung pag-ibig sa kapwa. Sino nagsasabing mahirap gawin yung umibig sa kapwa? Sino aminado? Taas ang kamay. Sino ang aminado na mahirap ipamuhay? Ibig sabihin, araw-araw hanggang mamatay ka na, iniibig mo yung kapwa mo. Sino ang aminado na mahirap umibig sa kapwa? Taas ang kamay, lilibre ko ng pustiso. Puro bagang lang. Mahirap ipamuhay yung umibig sa kapwa. Okay, meron tayong technique. Ako, inaamin ko, nahirapan akong umibig sa kapwa. Noong dati kasi, ngayon ko nga lang natutunan yung umibig sa kapwa. Noong hindi ko iniisip yung pag-ibig sa kapwa, nagmamaneho ako, may kotse ako. Pag nasingitan ako ng motor, hahabulin ko yun. Nasasaktan yung yung pride ko. Hahabulin ko yung kayo, mga rider. Pag mayroong maangas dyan, na rider, na pinahang ka, hahabulin mo yun. Baka tanungin mo, ano problema mo? Pero kung may pag-ibig ka sa kapwa, halimbawa sa motor na lang, nasingitan ka, ikaw magbibigay ng dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Baka mamaya emergency siya. Kasi may pag-ibig ka sa kapwa mo, inuunawa mo siya. Okay? Okay ba tayo doon? O sige, balik ako sa tanong ko. Ano ang technique para maipamuhay mo yung pag-ibig sa kapwa, gaya ng sa sarili? Ako na sasagot para mabilis tayo. Brother, bilis? Oo, ano yung technique? Ano yung technique? Alam mo yung technique? Ano yung paraan para maipamuhay mo yung pag-ibig sa kapwa? Respeto. Okay yon. Disiplina. Kaya lang, baka nga, ang tao kasi makakalimutan, brother. Technique brother, Ito yon, nakita ko hindi. Ito yung paraan. Huwag mong kalilimutan, araw at gabi, yung ibigin ko ang iyong kapwa. Ibigin mo yung kapwa gaya sa sarili. Lagi mo iniisip yon, araw at gabi. At sinasabi mo pa yon. Iisipin mo yung araw at gabi, love thy neighbor as thyself. Halimbawa, Brad, ikaw. Halimbawa, napunta ka ng Shore Mall. Nakapoto ka, pangligo. Pasyal ka lang. May nakita kang babae. Maganda din. Mga ganyan kaganda, si ate. Kaya lang, halimbawa, ang suot niya may puwet dito. Mababa yung damit. Yung short, kita yung pisngi. Okay, umakyat pa na escalator. Pwede, baka napasilip ka pa, nasa taas na siya. Kung wala kang pag-ibig sa kapwa, gaya na sa sarili, malamang magkasala ka. Pagtitripan mo yun. Pero kapag sinasabi mo lagi sa sarili mo, love thy neighbor as thyself, iisipin mo, hindi talo to. Parang kapatid ko to. Gets nyo? Kaya mahalaga nun, iniisip mo lagi. Kasi paglabas mo pa lang ng bahay, magkakasala ka na. Merong mayabang pumorma, merong mayabang magsalita. Pag hindi mo iniisip yung love thy neighbor as thyself, pipintasan mo yun. Pero pagka may pag-ibig ka sa puso mo, matatawa ka pa dun. Okay ba tayo dun? So, paano natin ipapamuhay yung love thy neighbor as thyself? Ano natutunan natin? What are we learning? Ayun nga, Kuya Ingkong, huwag nating kalilimutan, araw at gabi. Iisipin natin lagi, love thy neighbor as thyself.
Ganun lang siya kasimple. Huwag niyong kalilimutan. Sabihin mo nang nasisiraan ka ng ulo. Sabihin mo nang nagsasalita ka mag-isa. Ako kasi, pag nagmamaneho ako at may maangas, iniisip ko, love thy neighbor. Pinapauna ko na yun. Baka mamaya natatain na yun. Kaya nagmamadali. Malay mo, may emergency siya. Tayo na magbibigay ng dahilan o ng katwiran kung ba't siya nagkakaganon. Imbis na kontrahin natin, hindi naman natin siya kilala, nakipag-away pa tayo. Naka-video ka, Brad, naka-video ka, viral ka. Diba? Parang entitled tayo. Pero kung tayo ay may pag-ibig sa kapwa at pinapamuhay natin to, dahil araw-araw natin to iniisip, araw at gabi, sinasabi pa natin, love thy enemy, magiging mabuti tayo sa ating kapwa. Last na! Okay pa ba kayo? Kaya pa ba? Di pa kayo inaantok? Okay, ito pa. Lahat tayo, papaalala ko sa inyo, meron tayong Kristo sa puso natin. Tawag sa ibang bansa, inner Christ. Meron tayong Kristo sa puso natin, sa loob ng ating katawan. Ano yung Kristo sa puso natin? Meron tayong pag-ibig sa kapwa. Hindi lang natin napapansin. Meron tayong deep compassion. Sa Tagalog, mahabagin tayo. Hindi lang natin alam, hindi lang natin napapansin o hindi lang natin siya napapalawak. Meron tayong tawag kawang gawa eh. Tawag sa Ingles yung generosity. Gusto mo, sister, ka 20-20 pesos mo na lang. Ilalabas mo pa. Kasi nahabag ka doon sa taong nangunguha ng pagkain sa basurahan na kahit kapirasong banana cue. Pag nakita niya, kakainin niya yon. Dahil ikaw may pag-ibig sa kapwa, meron kang pagkahabag, maglalabas ka, pera-pera mo na lang. Bibili mo siya tinapay. Tatayo ka sa kinakaupuan mo. Pupunta ka doon. Doon sa tindahan. Punta ka doon. At kapag nabigyan mo siya ng pagkain, magkakaroon ka ng joy. Magkakaroon ka ng joy sa puso mo. Napakahalaga nun. May joy ka, may jowa ka. May sawa ka. Kung ikaw mabugnutin, kabalik ka rin ng joy, mabugnutin ka, konting mali lang ng jowa mo, malamang mapatuka mo yun. Minura mo yun. Pero kung ikaw may joy, masaya ka, ikaw may kagalakan sa puso mo, sasabihin mo sa jowa mo kahit hindi siya gwapo. Gwapo mo naman, han. Kahit ino-okay ka ng jowa mo, malamang tawanan mo lang yun kasi meron kang kagalakan sa puso mo. So mahalaga yung joy sa puso natin. Ayun lang. What are we learning? Ano natututunan natin? Love thy neighbor as thyself. Sana ipamuhay niyo yun. Kasi sa pupuntahan natin, tawag nila 4 dimension. Tayo nasa third dimension tayo eh. 3D. Sa pupuntahan natin, sabihin natin 4th dimension, 5th dimension, pag-ibig ang handon. Pag hindi natin pinamuhay dito pa lang yung pag-ibig, malamang kayo na magsabing, hindi ako bagay dito. Alis ako. Yun yung masakit. Okay? God bless you. Pagpipray ko kayo, Panginoon, minsan pa, Lord, nakikita mo ang mga anak mo. Kayo po magpala, Panginoon, sa buhay nila. Pagpalain mo sila sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo kanilang kalusugan, Panginoon, ang kanilang ligtasan, Panginoon. Mag-ensure niyo po na makabuhay sila sa kanilang tahanan. Sa tuwing sila alis sa trabaho, siya, Panginoon, kayo po mag-ingat. Panginoon, ang mga anak mong ito ay naglaan ng oras para makinig kita, Panginoon. Kaya palagi mo silang mabuti. Lord, ikaw ay Diyos na mapagmahal, mabuting Panginoon, Lord na generous, mapagbigay sa iyong mga anak. Kaya tinataas namin lahat ang iyong mga anak, Panginoon, nang may kagalakan sa amin. In Jesus' name, Amen. Okay, very good. Thank you. Salamat sa pakikinig.